Are you okay to have this session be recorded with portions of it posted on the internet for educational purposes? Yes, coach. Okay, good. So thank you, Anna. So could you share with us, what you wanted to talk about this afternoon? I'm a single mother of two. Kakahiwalay ko lang po sa aking husband. And I've experienced really bad abuses, bad marriage like that. And I think siya po ay isang narcissist. Anna, for our conversation today, what's your intended outcome? Gusto ko po ma-coach. Gusto ko pa po matuto how to heal, how to recover. So for this conversation, what I'm hearing is healing, no? Healing and learning. Yes, yes po. Okay. How to recover. Very good. So, Anna, let's begin with the word healing, no? In your mind, what does healing look like? For me, healing po is how to recover from your bad experiences, how to look forward, how to end your bad na nararanasan mo for you to move on and restart your new life. Yung feelings, what I'm hearing is that there are still some lingering feelings. Yes And po. you want to recover from that. Yes po. Mainly, yes. What makes it important for you right now to heal? Hinahanap ko po siya talagang mag-heal kasi hindi ko po afford maging weak. Especially po now na I'm a mom of two na sobrang liliit pa ng mga bata. Kailangan ko po mag-heal. It's because necessary ko po siyang gawin. I have no choice but to heal, be strong. So may umaasa sa'yo, no? Yes po, so I can lead my family. Assuming, na nagawa mo na yun, nag-heal ka na, wala na yung mga lingering feelings, how will that impact your life positively? If I will get po yung mga lessons dun po sa aking bad experiences and assuming po na nag-heal na ako, it's very important po for me so I can live my new life and then I think makukuha ko po siya, magiging stronger po ako, mas magiging tough po ako. And yung mga darating po sa akin na challenges, I think mas magiging wise po ako sa mga decisions ko. Okay. So what I heard was it'll be tougher. You Yes, make wiser decisions. yes, Parang no, mas able ka to face your future. yes po, exactly Okay. po. Where are you in the stage of healing? I think po, in our married life, I think healed na ako. Pero more on, parang sometimes pinaglalaruan pa rin ako. Masakit pa rin. Pero ang more on, I think na sakit po na feel ko is yung pong pagiging brokenness ko sa mga anak ko. Kasi paano ko mapapaliwanag sa kanila na wala na yung daddy nila. We are already broken family. And then, every time po na healed po ako ngayon, and then bigla po siyang biglang magpaparamdam, parang bumabalik na naman yung galit ko. Dalawa yung nadinig ko doon, no. One is you want to be healed para sa mga anak mo, and second is Mhm. bumabalik yung galit pag nagpaparamdam. Yes po, yun po talaga. Ano kaya yung gusto mong unahin doon sa dalawang yun, Ana? Healing ko na lang po. So I'm going to ask you to imagine, what it would look like kapag completely healed ka na. Ano yung itsura ng mundo mong yan? I think mas peaceful and mas successful ang life ko and I have my peace of mind. Yun po yung pinaka-goal ko, ang sumakses and magkaroon ako ng peace of mind. I can, ang goal ko po is magkaroon ako ng strong foundation, mainly syempre po for my children, to provide for them. And then pag healed na ako, I think mas magiging successful po ako. Kasi wala na po akong nafe-feel na hurt, sadness, anger. So parang nadidinig ko yung mga emotions like hurt and anger. Mhm. They're blocking you from being successful. Yes po. Ano yung ginagawa mo ba on a day-to-day basis para mawala yung anger and yung hurt? What I
do every day po is to pray. Yun lang po talaga yung ginagawa ko. And then, sumali po ako lately sa parang community na solo parents. And then, in-embrace ko na siya, in-accept ko na. And then, every time na I feel hurt, parang nagiging routine ko na po yung kahit anong nangyari sa araw ko, good or bad, I have a good day or bad day, I do journaling po sa phone ko. So it sounds like you're doing a lot of things, no? Nandun yung journaling, andun yung community, andun yung prayer. Mhm. And compared to the time na kahihiwalay nyo lang, gaano kalayo na yung inusad mo in terms of healing? I think nasa 70 to 80% po ako. I think. 80%. Mm. The rest po siguro is yung nararamdaman ko lang. Kasi as a solo parent, ako po yung nagke-care and nagpro-provide financially. So, yun po yung mas mabigat. Yun po yung mas nararamdaman ko na hurt. I see. So, yung financial aspect, parang yun yung nagpapaalala sa'yo na grabe ang hirap naman ng buhay pag one income lang. Yes, exactly po, exactly. So parang yung ano, no, yun yung you can forget everything pero pag nakita mo na yung bills, parang naalala mo every month na mahirap pala maging single parent. Yes, and then parang I feel envy sa husband ko kasi he is living his own free life. And then ako, tulog pa lang, hindi na kumpleto. Every time na iniisip ko, ako lang yung mag-isa na namang problema. Pag may sakit, ako lang yung mag-isa nag-aalala. Like that. Mm, walang child support. Wala po. If pwede ko po i-share, and ayun nga ako, nasa middle po kami ng vowsy case. I filed and I demanded of child support before, but then hindi siya sumusunod. And then, ayun po, nag-proceed po yung aming case. When you say nag-proceed yung case, ano na yung development so far? Nasa preliminary investigation na po kami. Nasa hearing na, pasimula na po ng hearing, nasa court na po. Mm. Now, um, yun kasi yung the legal matter. Syempre, you have your own lawyer siguro, no, na kinukonsulta mo. Uh, Yes po. and for this conversation, really how it can be useful is yung psychological aspect, yung well-being mo. Yes. Yes po. Because I feel betrayed, I feel hurt, yung heaviness and all, yun, the abuses that I uh, felt before, yun po yung talagang mabigat eh. Trauma. Normally kasi sa normal coaching conversation, dapat nagtatanong lang ako. Mm, Tapos, mm. um, minsan I just reflect back to you what I'm hearing. Pero for this particular conversation, siguro meron din ako i-share na information, ano. Yeah, sure. Mm. So, kasi sabi mo, aside from the healing, you also wanted some learning. Normally kasi, Ana, yung kunwari lang, magbibigay lang ako ng example. Ah, sure po. Mm. Mahilig ka ba mag-attend ng mga birthday parties ng mga friends mo? Yes, I would say yes po. Lalo na Oo. if gusto kong na maka-escape, medyo burnout, dun ko po inaano yung aking attention Oo. para at least ma-break yung stress ko somehow. Good, good. Ito, I'll ask you to imagine, Ana, no? Kunwari, meron kang friend, close kayo, Mm. tapos magpa-party siya, magba-birthday party siya. Tapos, hindi kanya inimbita. Kunwari lang, hindi kanya inimbita. Wala ka natanggap na invitation. Yun, Mm. yung nangyari. Ano yung maisip mo? I feel hurt. Hmm. Masasaktan po ako. Kasi syempre, mag-expect po ako since I expect na close kami. I would expect na our relationship, our friendship is mutual. Ganun po. Lalo na if um, siya nga po yung best friend ko. So, I expect the same sincerity. I expect po na kasama ako sa party. Right. Now, let's think of another scenario. Kunwari isang tao na wala kang masyadong affinity. Yan yung gano'n. Hindi kayo close. Tapos hindi ka in-invite sa party mo. Ano naman mafe-feel mo? It's okay po.
it's okay lang po sa akin since no expectations. Hindi ko naman, since hindi naman po kami ganun ka-close, ganun. And I would assume din po siguro since hindi ko naman siya ka-close, wala akong expectation, and may parties po kasi na, alam niyo yung talagang counted lang talaga. Pero Oh, if babalikan ko po yung kabila kanina na scenario, since best friend ko nga yun, talagang everyday kami nag-uusap, I I will assume and I will expect po nakasama ako dun kahit na kunwari 10 heads lang. Yun po. very good. So what I wanted to point out, Anna, is that ang masakit isn't so much the fact na hindi tayo naimbita. Ang masakit is sino ba yung hindi nag-imbita. Yes po, yun. Mm. Because doon sa best friend mo, sabi mo nga may expectation, Yes. may sincerity, and therefore what it means is nasasaktan tayo by the meaning that we attach to the invitation. Yes po. Kasi yung hindi natin kilala, wala namang meaning yan eh. Ano ngayon kung hindi Yes. ko ka inimbita? Correct po. Ngayon, why I brought that up is because all of the pain that you're Mhm. feeling, yung Mhm. betrayal, yung abandonment na parang ikaw na lang ngayon ang bumubuhat sa lahat ng mga financial responsibilities. Mhm. It's coming from the meaning that we attach to it. Na parang niloko ako, binetray ako, pinabayaan ako, hindi niya in-honor yung promises niya. Mhm. And sa totoo lang, ano, yun yung masakit. Yes po. Mhm. Ngayon, if I can ask you, ano naman yung magandang nangyari na naghiwalay na kayo? Mas na-explore ko yung sarili ko. I became stronger. And then, para po yung buhay ko natanggalan ng bara. Mas marami akong nakilala na kaibigan, mas na-unlock yung aking mga kakayanan, bumalik ako sa mga interest ko, kung saan ako magaling, mga ganun po. Hobbies, like that. Very good. Parang, actually, nung pinapakinggan kita, Ana, as you were talking about that, may buhay yung boses mo. Diba? Parang na-unlock yung abilities, you got to meet new people. It sounded Yes. like you have a sense of freedom. Yes, yes po. So kung titingnan Exactly. mo, Ana, yung meaning, kasi we attach meanings, we assign meanings to every event in our lives. Yes, yes po. So, nagkataon lang dito sa paghihiwalay na to, dalawa yung meaning. Merong positive na meaning na you have a new life. Meron ding disempowering meaning na ano ba to? Binetray ako, and ngayon naghihirap ako dahil ako yung nagbabayad ng lahat ng bills. Yes po. And may baon pa ako na trauma. Right, right. Can you say a little bit about that? Ano yung binaong trauma? Na-betray po ako and then parang noon po kasi nakakulong ako eh, yung routine ko. Hindi ko mailabas yung gusto ko, yung kakayanan ko. Parang na-suppress ako sa mga abilities ko. Yung mga gusto kong gawin. And then, parang akong na-trap. Ganun po yung feeling ko. Hmm, hmm. So, the image that I'm getting is para kang kinulong, tapos yung mga gusto mong i-explore, hindi mo na-explore. Yes. And napaniwala po ako, parang hindi ako deserving sa mga good things like that. Oo, no, as part of gaslighting. Actually, minsan ginagawa nila yun. Kung narcissist nga yung tao, ginagawa na narcissists yun para ang feeling mo, your value depends only on being with the narcissist. Yes, exactly. Exactly, coach. Yes. And outside of the relationship, parang Mm, wala kang kwenta. yes. Ako lang yung susunod sa kanya. Habang siya, he is living his best life. Kahit ano pa yan, kahit anong oras, he can do that. Pero ako, dyan ka lang. Nakakulong lang ako. Ako lang yung susunod Mm, sa kanya. mm.
So ano, meron kasing tinatawag na ano, reframing. Mm, Ano yung reframing? Reframing is I can look at the same event, but now I will see it in a new light. mm, So mm. meaning, hindi kasi natin mababago yung past mo eh. Yes. Ah, Mm, kung ano man yung ginawa niya, kung ano man yung nangyari sa relationship nyo, we can't go back in time and change mm, that. mm. And no doubt, nasaktan ka. Yes. But our goal, sabi mo nga, is healing, Mm, moving forward. yes. Ano kaya yung pwede nating pagtuunan ng pansin doon sa relationship nyo that will allow you to see it in a positive light? I think po, dun sa two kids ko, dun ako nakakakita ng pag-asa eh. Every time na I want to end this, I feel sad, sobrang heavy na ng nararamdaman ko. Pag nakikita ko sila, I feel innocence, I feel hope. So yun na lang po yung aking tinitingnan na positive way kahit very drastic yung past ko. Oo. Oo. So parang nagkaroon ka ng anak and you're seeing hope Yes, when you yes. look at them. Very good. So that's one way. So congratulations. First of all, I want to acknowledge you for that. Now you can look for something positive in the Thank you middle of po. something very dark. Thank you po. Now, another thing that we can do, Anna, is to focus on the future. And the reason I'm saying that is, alam mo, merong kasabihan eh, sabi ni Einstein, you cannot solve the problem from the same mentality that created it. Mm, So, meaning we have to take our focus away from that and then focus on what we want instead. mhm, So, I'm going to ask you to imagine, Anna, no? Like, kunwari nagawa mo nga yan. Okay, na-reframe na natin. Meron namang kabutihang nangyari. Nagkaroon ka ng anak na, na okay. And then, marami pang kabutihang nangyari sa buhay mo ngayon. Yung nadidiscover mo yung passions mo. mm. Nakakagawa ka ng mga bagay na gusto mo. Hindi ka nakakalong. So, I'm trying to get you to imagine by the end of this year, ano, by December 2025, ano na kaya itsura ng buhay mo? Kahit papaano po siguro ay mas nadadagdagan yung healing ko and I hope for more success. I hope for stronger version of me. I see a brighter future ahead, more plans on next year. Siguro yun po yung may goals na ako. And siguro by December, kung susumahin ko po yung nangyari sa akin for the whole year, I will take the lessons and I will find na bago kong pagkakaabalahan. Okay. So I heard you'll be more successful. You're going to be stronger. You're going to be making plans for next year. At Yes. meron kang bagong pagkakaabalahan. Mm-hmm. Okay. Now, I want to point out one word, Anna, that you used, which is hope. Mm-hmm. Na ang sabi mo, I hope to be stronger. And the reason why I'm pointing that, Anna, is because yung hope implies na, kasi kunwari bumili ka ng ticket ng loto, di ba? Parang, you hope to win. Yes, yes po. Kahit sobrang liit ng chance, but you still have hope. Oo. Yun lang, unfortunately, kahit mag-hope tayo ng mag-hope every day, hindi natin mag-guarantee, di ba, Mm-hmm. na mananalo tayo ng loto. Mm-hmm. Now, similarly, when it comes to building your life, kahit mag-hope tayo na mag-hope, hindi naman talaga lalabas yung buhay na gusto natin. Ngayon, kung tingnan mo nga yung Nike, di ba? Ang sabi lang na Nike, just do it. So, meron tayong kailangang gawin. We need to take an active role in making that future happen. So, tatanungin kita, ano ba yung role, ano ba yung magiging papel mo sa buhay ngayon para magkatotoo yung vision mo for the end of 2025? I
Syempre po, first, kailangan ko mag-work hard and kailangan ko ma-unlock yung mga abilities ko para magawa ko yun, para makuha ko yung hinuhope ko na goals ko. Pinaka main source ko ng strength. Mag-a-ask ako ng help kay Lord. Okay, very good. So I heard work hard, unlock your abilities, and then ask for help Mm, from the Lord, no? Ngayon, ano yung tatlong yun kasi, kung titingnan mo yung structure, nung grammatical structure ng mga yun, lahat yun verbs. Work, unlock, pray. So mm, those are things to do. But now I'm going to ask you to go a little bit deeper, Anna. mm, Kasi yung actions natin, ang source ng actions nun is a point of view. mm. So what do I mean by that? What kind of a person, adjective ang hihingin kasi, Ana, hindi verb. What kind of a person is able to unlock her abilities? Malakas siya. Hmm. Dapat malakas siya. Meron siyang deep faith and dapat buo yung loob niya. Right, right. Yun Anong po. klaseng tao naman yung kayang palakasin yung sarili niya? Kasi sabi mo, you want to be stronger. Me, Hmm. ako po, ako po kasi, for example, mahina ako. Gusto ko maging malakas. Totoo naman. Wala, Hmm. yun, kumukuha lang ho ako ng hope aside from Lord Jesus na number one ko na pinagkukunan ng strength. And yung kids ko po talaga, yun lang. And my family around me. Good, good. So I want to acknowledge you for that, Anna. You're able to see your source of strength. Hmm. Ikaw at yung mga anak mo. At Yes. ang Diyos. Hmm. Good. Anong klase naman yung tao na nakakagawa ng goals and plans for the future? Siya ay goal-driven. And then, yung marami na siyang baon na strength and maraming beses na siguro siya nadapa. And then, kinukuha lang niya yun para maging mas maabilidad siya. Ayan. So, very good. So, Ana, mayroong kasagot doon sa mga tanong ko na yun, ano? Na anong klaseng tao Mm. yung makakagawa ng mga yun? So, based on what you just said, Ana, what are you learning? Ano yung natututunan mo about what it takes to move forward? Um, for me po, parang ang nasa structure ko lang sa self ko, na kahit no matter bad yung mga nangyari sa akin, there's always a hope. And then, iko-compose ko lang yung sarili ko, laban ulit. Para pong ganun. Okay. And Ana, what helps you to compose yourself para makalaban ka ulit? Yung weakness ko rin po. Kaya ako gustong lumaban kasi um, nanghihina ako eh. Daming umaasa sa akin eh. Challenging yung buhay ko eh. Kasi may two kids nga po ako na umaasa sa akin na napakaliliit pa. And wala po akong choice kundi lumaban, bumangon ulit for them. Parang yung sagot na ano, no, para kanino ka bumabangon? Yes. Mm, And I sense your deep love for your children. mm, yes I, po. I also sense your desire to free yourself, no, from what happened in the past. Yes. Mm, And I also sense your faith in God. yes po. Mm. Kasi wala po akong choice eh. Mm, mm. Nandito na ako sa reality. Sa, in fact, yes po, hindi ko na pwedeng baguhin yung past. What I can do is i-structure ko na lang yung future ko. Now, ano yung, di ba sabi mo, 80% ka na, na healed, no? Yes po. Ang 20% nanggagaling na lang dun sa pag nakita mo yung financial responsibilities,
Mm. Ayan, tas minsan paparamdam ang Mm. ang nakaraan. Pagka kaya ganun, like, kaya nakita mo na naman yung mga bayarin, no? Tapos naalala Mm. mo na naman na yung disempowering thoughts na grabe tong ginawa mo sa akin, tingnan mo nangyaring responsible. Yun mga disempowering thoughts yun, Ani. Ano Mm. kaya paano mo i-reframe yun in such a way na pag nakita mo yung bills, imbis na mainis ka o magalit ka, eh, wala ka ng reaction, or you can reframe it in a positive way. Yes. Sabi ko nga po sa sarili ko, kung meron lang akong means, kung successful lang ako, kung ako'y mayaman lang, hindi na ako mag-iisip or hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na literal na ikakat ko siya. Na wala na akong totally pakialam sa kanya. Bahala siya. Kasi I have my means now eh. Kaya ko nang gawin lahat. Kaya ko nang i-provide lahat sa mga anak ko. Hindi ko na kailangan ng kahit anong support or kahit anong pagpaparamdam mo. Literal na I will build my walls para hindi mo na kami makita kahit anino namin. Very touching yung sinabi mo na yun, Anan. As you were saying that, nakikita ko yung isang babae who really recovered from the abuse and was able to provide for Mm, herself and her kids. mm. Kung Magaling meron yun. nga lang po ako na means. Hmm. I mean, you have so far, diba? But I think you're seeing that I probably need more. Yes. Mm. And actually, ano, when you unlock your abilities, pwedeng, ano eh, magkaroon pa ng other income earning opportunities. Yes. Kasi ang hirap po ng sitwasyon ko eh, para ako nakakulong sa box. Mm-mm. Kasi yung routine ko everyday, aalaga ng anak, dalawa sila. Yung panganay ko po is diagnosed with speech delay, kailangan ng therapy. And then yung pangalawa ko naman, wala naman. So everyday it pains me na ganito na naman, nakakapagod. Hindi naman ako nagsisisi na meron akong mga anak. Pero more on, gusto ko silang ma-provide na ng good future eh. Kailangan ako ng anak ko, kailangan niya ng therapy. Hindi ko siya magawa. Kasi hindi ko ako makapag-work, alaga ko sila. Pag may sakit sila, ako lang yung gumagawa ng sarili kong paraan. Hmm. Okay. Yun yung reality that you're dealing Yes with. po. Mm. Although the good side is may freedom ka naman. Yes, ngayon naman po, may freedom na ako kahit mahirap. Parang ano, it was the price of freedom na ikaw yung magpupursige. Yes po, at least ngayon may choice na ako. Kahit medyo nakakahiya na ako yung laging nag-ask ng help sa family ko. But this time naman, may freedom na ako. Noon naman ho kasi, yes, good provider ng basic needs yung aking husband. But it pains me every day. Para akong nagsasuffer, para akong dead in dead inside, alive outside. Nagfa-function lang ako, pero wala akong freedom. Ganun po. At least ngayon, kahit mahirap, I have my choice na, may options na ako. So, ano pa kaya? So let me stop talking for a while, ano, babalik ko sa'yo. Ang layo na narating mo eh. Ano pa Mm. kaya what else is possible for you now? Na ano, na wala ka ng narcissist sa buhay. Kahit po mahirap kasi naiwan sa akin alone yung responsibilities of being a mother. Pero I feel lighter na wala na akong narcissist sa buhay kasi I have now my freedom of choice. Mas na-appreciate ko yung mga maliliit na bagay. I explore myself more. Um, Nakikita ko na, wow, may mga kaya ko pala tong gawin na hindi ko alam before. And then,
mas marami akong natututunan everyday sa mga tao nakakausap ko or even by being alone, yun po. Good. So, ano kaya yung so far, no? I mean, marami ka na naisip, ano yun, you've really come a long way. Ano yung pinakatumatak sa isip mo so far in our conversation? Um, for sa conversation na po ito na parang tumatak sa akin is yung healing. Wala na akong magagawa to undo my past, but to look forward and to structure what I can do more in the future. Yun po. So let's go back to your intention kanina. Your intention was healing Mhm. and learning. So may na-mention ka na about healing. Ano naman yung natutunan mo in this conversation? Parang I have to trust myself na kaya kong gawin. Marami pa akong kayang gawin. Mm. And the essence of healing, aside from that, and um, importance ng goals, Mm. kung yun po. Good. And anong goal yung nabubuo sa isip mo ngayon, Ana? Yung parang positive drive na if I have goal, kung kaya ko mag-heal and kaya ko mag-start ng new life, since parang pong inaay ko yung ano eh, pag nag-heal na ako, I have my goal, I have to restart a new life. So para makuha ko yung goal na yun, dapat compose ako sa sarili ko, mas stronger ako. Yun pong ganun. Kunin ko lang yung mga lessons na ganun, and then lakad na ulit papunta sa para makuha mo yung goals na yun. So, ang ganda ng mga insights mo, Ana, no? What will help you to remember that? Kasi minsan pwede natin malimutan yung mga insights natin. Yung reason ko po kung bakit ko yun ginagawa, Mm. gaya po ng sinabi ko, every time na nadadapa ako, kasi hindi naman ho ako everyday na malakas eh. So, i-remind ko lang yung sarili ko, bakit ko pa gustong makuha yung goal na yun? Bakit bakit ba ako lumalaban? Bakit ko ba gusto ng healing? Bakit ko ba gusto ng second chance in life? So, my answer would be my kids. Number one Mm. inspiration. Very good. Very good. Okay. So after all of that, no, yung mga tumatak sa isip mo, yung mga plano mo, what will remind you, what's now possible for you? Um, Possible naman pala ako na mag-heal on my own pace. Hmm. Kasi sa community ko po kasi, yes, it helps me. Super laking bagay nila na meron akong pinagkakaabalahan, may breaking the ice sa stress ko, sa routine ko. Pero kasi sometimes they are pushing me to do it agad. You have to heal, you have to forgive para mapasukan ka ng ganun. Eh, I can't force po myself na Hmm. patawarin ko to ngayon kasi hindi po ganun kadali eh. Since Totoo. ang tagal ko ganun, hindi ko po Hmm. siya magawa right away. I have my own timeline. Kasi everyday na, gaya ho nang nasabi ko na, okay naman ako minsan, pero pag may magpaparamdam kung kailan lang gusto, nagagalit na naman ako, naiinis. So, bumabalik na naman yung anger ko. Kaya ho, um, possible, and I know, there will be a time na maghihil ako completely. Right. Pero hindi ko siya pwede madaliin right away. Mm-mm. Kasi I have my own pace. Lalo na hindi ho basta-basta yung nangyari sa akin na naiwan ako alone with big responsibilities. Totoo. Totoo. And if ever man bumalik ka, di ba yung stages nga of healing, yung denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Ako kung Mm. napanood mo na yun. Mm. Merong times babalik-balik tayo dun eh. Minsan magiging angry na naman tayo. Yes. Minsan sisisihin na naman natin yung sarili natin na tama ba tong desisyon ko? Dapat ba naging mas cooperative ako sa asawa ko? I mean, babalik-balik doon. Pero at the end of the day, very clear naman sa'yo eh kung ano yung gusto mo mangyari. You want to heal. Yes. Kasi yun yung pinaka gusto kong makuha. Mag-heal na ako para um, I can have a new beginning. Mm-mm. Yeah. Mm. Ayan.
Now, who might be able to, who would you want to be helping you in this journey of healing? I think yung family ko. At, syempre po number one si God. Mm. Pero yung kung sa everyday yung talagang realistic na yung talagang kasama ko, hands-on, family ko po siguro. Good. Any requests that you need to make from your family to help you? Kung saan naman ho nilang tinutulungan ako. Napaka-big help sa pag-aalaga pa lang. Tumutulong naman sila, no? Yes po, Bukal very big naman help. sa loob nila. Yes po, especially my mother and father is already senior citizen. Nagiging lipangan nila yung mga apo, but sometimes syempre po hindi ko sila mapuwersa kasi matatanda na. Mm. Pero napakalaking tulong nila kasi kung wala sila, saan ho ako titira? Yung ganun, paano ko magsisimula ulit? Doon po, Mm. napakaswerte ko na. Very good. I just want to acknowledge you. Na Mm. bago na yung buhay mo ngayon eh, compared to what it was 2 years ago, di ba? Yes, yes po, Ibang-iba na. bago na. Yes, in-embrace ko na po siya. I already accepted, in-embrace ko na siya na ako yung solo parent na ang nilolong ko na lang is how, paano ko makakayanan maging solo parent. Right. Right. Yun na lang po yung inano ko. I already accepted na mag-isa na lang ako, yes. Ang hinahanap ko na lang, paano ko matatrive to? Right. Right. Mm. So you've accepted it. It's a matter now of how do you improve it. Yes, opo. Paano ko na lang siya magagawa? Mm. Good. Good. So if you want, Anna, no, like siguro a month from now, mag-usap ulit tayo. Yes, sige po. After you have, siya kasi after this, for sure may mababago eh. May gagawin ka mga bago, may tatry ka mga Yes. bago. And then siguro, let's update one another like a month from now. Mm. Ano na ba ngayon? August. Katapusan ng September. Sige po. Mga ganitong klaseng conversation po, very big help po to sa akin eh. Nare-refresh yung mind ko, may natututunan ako ng mga lesson. I feel na may nakakaintindi sa akin, I am heard. And it looks like you have a desire to learn. Yes po. Mm. Kasi looking back before, talagang kahit sarili ko, hindi ko po siya kilala. Mm. Mm. Parang ganun. Ngayon, naging open-minded na ako to learn. Gusto ko palagi ng panibagong learning, saan ba ako mag improve Ganun na po yung gusto ko. Congratulations for your new life. Thank you so much po.